Simula October 24 hanggang October 31, nakikiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang sa UNESCO Global Media and Information Literacy Week. Ang selebrasyong ito ay magandang pagkakataon para sa matalinong talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ukol sa tamang paggamit ng media at impormasyon. Kaugnay nito ay isasagawa ang kauna-unahang Philippine Media and Information Literacy Summit 2023. Pag-usapan natin yan kasama ang kinatawan mula sa Break the Fake Movement. Lahat ng yan dito sa MIL 101. At kaugnay nga po niyan, para po pag-usapan itong Philippine MIL Summit, makakausap po natin yung umaga si Mr. Paolo Ordonio, ang Deputy Executive Director ng Break the Fake Movement. Good morning to you, Sir Paolo. Magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga viewers. First, of course, we'd like to know more about your organization. Tell us about this organization, Break the Fake Movement. Yes po. So, ang Break the Fake Movement ay isa sa mga civil society organization sa Pilipinas na nagsusulong ng media and information literacy. Ang aming organisasyon ay mas focus sa pagbibigay ng mga training sa ating mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Mapayan ay kabataan o estudyante, magulang, miyembro man sila ng mga vulnerable sectors such as the persons with disabilities, indigenous people, the senior citizens, at ganoon din syempre ang mga government officials at ang mga kaguruan. Okay. So maganda yan na lahat tina-target ninyo kasi talaga namang bawat isa sa atin kumukonsumo ng impormasyon at posibleng mabiktima nga nitong tinatawag nating fake news. Yes. Alright, so itong training ninyo, lahat ay pwede nga sumali at pwede rin naman kami rin maging trainer. Yes po, yun po yung kinagandahan ng aming programa dahil libre siya at bukas siya sa lahat ng mga Pilipino. So we have another program po na kung saan by invitation ito. Na for example, a school wants to have a training particularly on responsible digital citizenship, they will contact us at magpapadala kami ng trainer sa kanilang community, even it's online or offline. So we are adapting to that. And isa rin po doon sa aming mga binibigay na training ay mayroon siyang 4 na components kasi. Yun yung responsible digital citizenship, media and information literacy, combating information disorder, and enabling positive participation. Okay, you'll also be part of this MIL Summit Fair. Tell us more about that. Yes, so kami po ay kabahagi ng organizers po ng 2023 Philippine MIL Summit. Ito po ay gaganapin sa darating na weekend, October 28 to 29 sa Gyud Food, University of the Philippines, Diliman. Ayan, so libre rin po ang pag-attend dito, libre sir. ito. So, onting kwento lang po na ito po ay pakikiisa natin sa UNESCO's Global Media and Information Literacy Week na ginagawa tuwing October 24 to 31. Sinimulan ito ng UNESCO noong 2011 at sa Pilipinas po, noong ako ay nasa dati ko pa pong organisasyon, ay sinimulan din po natin magkaroon ng national celebration. And last year, ito po yung pagsasama-sama ng mga other local MIL orgs and other media champions po na kung saan ginanap naman ito sa FEU. Noong panahon na yon, it's more focused lang sa panel discussion, sa meeting, but this year, mas ginawa natin siyang mas malaki. Okay, so bigger this year, ano mga expectations, ano mga asahan po namin doon? Ayan, so dahil 2 days siya and mas open to public yung ating venue rin, so magkakaroon tayo ng MIL Fair. Sa MIL Fair, tayo ay magkakaroon ng 15 booth na mag-exhibit ng kanilang mga advokasya at may mga kanya-kanya ring pakulo. So during the MIL Summit din, may mga talks. Nag-invite tayo ng mga speakers para pag-usapan ang iba't ibang mga issue dahil ang tema ng Global MIL Week sa taong ito ay patungkol sa global agenda on digital spaces. Okay. So isa sa mga nakikitang interest natin ngayon pagdating sa mga Pilipino, yung pag-usbong ng AI also. At yung iba pang mga pamamaraan kung paano ba ito gamitin sa critical thinking. Okay, sa inyong organisasyon, meron kayong mga platforms available kung saan po pwede kahit online matuto kami kung paano mas maging matalino sa pagsuri ng mga impormasyon? Yes, so sa Break the Fake Movement, kami ay gumawa ng isang programa na ang pangalan ay Media Civics Lab. So ito ay nagsimula na workshop para sa mga youth leaders at yung mga lessons na na-develop doon sa
training and workshop na yun ay in-upload namin on a website na kung saan if you search Media Civics Lab in the internet, mapupunta ka sa aming website na kung saan libre kang makaka-access nitong 4 na tema na binanggit ko. And kinagandahan pa niyan, we are exploring also that after you take the course, you can get a certificate. Uy, maganda yun. Pwede rin ilagay sa CV, no? Yes, Sa resume. Actually, I was able to scan yung Media Civics Lab. Ang daming mga free courses po kayong Yes. makikita dito. Kahit nasa bahay ka lang or wala kang masyadong ginagawa sa yung workplace, ano, break mo, mag-aral ka dito. Yes, Magiging mas maalam ka at mas magiging mapanuri ka sa mga impormasyong iyong ginagamit. Alright, about that, kaunting tips po sa ating pong mga viewers. Paano ba mas maging matalino sa pagkonsumo ng mga impormasyon? Isa sa lagi naming tinuturo at paborito na cycle ko when it comes to media and information literacy is yung digital inquiry process. Ito yung access, analyze, reflect, create, and act. 5 salita na kailangang maintindihan ng mga tao sa araw-araw. Una sa access, importante na meron kang tamang access sa mga mobile device. Ikaw ay merong social media accounts na nagpapakita ng totoong pagkatao. Hindi mo man binibigay lahat ng impormasyon mo, pero nagpapatunay na totoong tao ang nasa likod ng account na yun. Sa analyze naman, when you consume various information over the internet, importante na himay-himayin mo. Tanungin mo lagi yung 5 W's and what H. Sino, saan, kailan, paano, bakit, at paano ginawa yung isang materyales. Pagkatapos nun, go to reflect. From the reflect, batay sa iyong nakonsumong media, ano yung iyong pananaw? Ano yung stand mo? Ito ba ay tumataliwas o sumasang-ayon sa iyong opinion? And then when you create or if you want to share that post, ito ay iisipin mo kung ito ba ay makakatulong sa ibang mga tao, ito ba ay makakasira o dumadagdag ka lang sa pagpapakalat ng maling balita. And lastly, sa act, you want to contribute to a safe space na kung saan ang bawat isa ay mayroong access sa healthy information. And when we follow that cycle, it will lead us to be critical thinkers at mga matalinong at responsableng magagamit ng ating mga social media. Ayun, patikim pa lang yan sa mga posible po ninyong matutunan sa darating pong MIL Summit Fair that will happen over the weekend, no? So, punta po kayo, libre po ang kumbaga, entrance po dito. Punta lamang po kayo sa UP Diliman. Anong oras pwede pumunta doon? So, ang Philippine MIL Summit po ay mangyayari po sa darating nga pong Sabado, October 28 to 29 sa Gyud Food, University of the Philippines, Diliman. Ito po ay tapat ng College of Fine Arts. Magbubukas po ang gate ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. Anytime you can come of the day, pero mas maganda kung umaga pa lang nandun ka dahil marami po kaming inihandang mga sorpresa. Meron pong mga prizes at higit sa lahat may mga raffle na mangyayari. At syempre marami kayong matututunan dyan. Thank you very much, Mr. Paulo Ordonio, sa pagpaunlak po sa amin ngayong umaga. At katuwang po ninyo kami para labanan po itong mga fake information and fake news. Salamat po. Thanks, Sir Paulo.